Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Junel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Batangas. Nang mga panahon ito, bagong kasal pa lang ang mag-asawang Junel at Emily. Nagpasya ang mga itong magpatayo ng sariling tahanan sa lupang ipinamana kay Junel upang makapagsimula ng sariling buhay. Nagtatrabaho itong si Junel sa bayan bilang pahinante sa isang truck na nagdi-deliver ng mga aklat at kung ano pang inumin sa lahat ng sulok ng probinsya. Madalas inaabot ng ilang araw bago makauwi, kaya naiiwang mag-isa ang asawa sa tahanan, na siyang naging dahilan para magkaroon ito ng kakaibang karanasan pagdating sa mga nilalang ng dilim. Kaunting paliwanag sa tahanan ng mag-asawa. Matatagpuan ang kanilang bahay sa medyo mataong lugar. Katunayan, malapit lang din ito sa bahay ng mga magulang ni Junel, dahil bahagi ito ng lupang pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. May malawak na bakuran ng tahanan ng mag-asawa na siya namang ginagawang libangan ni Emily. Nagtatanim ito ng mga gulay at bungang ugat, gaya ng kamote at kamoteng kahoy. Halos mapununan ng mga pananim ang kanilang bakuran dahil sa kasipagan ni Emily. Ngunit lingid sa kaalaman nito na nagdadalang tao na siya ng mga sandaling iyon. Laking gulat ni Junel nang minsang umuwi ito. Saktong papalapit kay Emily nang mawalan ito ng malay. Dali-dali niya itong tinakbo sa pagamutan upang patignan. Dito palang napag-alaman ni Junel na nagdadalang tao na ang asawa. Tuwang-tuwa si Junel ng mga sandaling iyon. Lalo pang nagsipag sa trabaho para makaipon. Dahil din dito, halos 3 araw bago makauwi ng bahay ang Ginoo. Mahal, baka naman inaabuso mo yung katawan mo kakatrabaho ha? Halos wala ka ng pahinga eh. Wika ni Emily. Ano ka ba mahal? Walang problema, ayos lang ako. Hindi naman ganong kahirap ang trabaho bilang pahinante, kaya wala kang dapat ipag-alala. At isa pa, para to sa magiging anak natin. Gusto kong bigyan siya ng magandang buhay. Tugon ni Junel, bagay na kinatuwa ni Emily dahil napakasipag ng asawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng Ginoo, ito ang magiging sanhi ng isang kaganapang lubusang makakapagpabago ng kanyang pagkatao. Nang mga oras na ito ay nasa kalagitnaan siya ng biyahe pabalik sa kanilang bayan. Saktong pagbaba nito ng kotse, sinalubong siya ng isang katrabaho. Hindi na ito nagsayang ng oras. Kagad sinabi ang masamang balita kay Junel. Halos gumuho ang mundo ng Ginoo nang malamang natagpo ang patay ang kanyang asawa sa sariling tahanan. Dali-dali itong umuwi at nakita ang karumal-dumal na tanawin. Wakwak ang siya ni Emily. Wala na ang mga lamang loob, lalo na ang sanggol sa sinapupunan. Ayon sa mga residente, kagagawan nito ng aswang. Ngunit si Junel ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Kaya pinili ng Ginoong ipasailalim sa investigasyon ang pagkamatay ng asawa. Ngunit iisa lang ang sinasabi ng mga otoridad. Mabangis na hayop ang may gawa nito sa kanyang asawa. Bagay na hindi mapaniwalaan ng binata. Dahil wala namang kagubatan na malapit sa lugar. At mas lalong wala ding nag-aalaga ng malaking aso na may kakayahang lumapa ng 8 gulang na tao. Dahil sa malagim na kaganapan, nagdatingan ang mga kaanak ni Emily mula sa Mindoro.
Gaya ng inaasahan, nabunton ng mga kapatid ng asawa ang sisi kay Jonel. Huwag yun ang sisihin si Jonel sa nangyari. Hindi niya naman to ginusto eh. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. At isa pa, hindi to ang oras para magsisiyad. Jonel iyo, pagpasensyahan mo ng asal ng mga bayaw mo. Nabigla din sila sa pangyayari. Wika ni Mang Bernie. Ayos lang po, Tatay Bernie. Kasalanan ko din naman eh. Iniwan ko mag-isa si Emily sa tahanan. Kung nakinig lang sana ako sa kanya, edi sana buhay pa ang mag-ina ko. Tugon ni Jonel. Ngunit muli itong sinaway ng kanyang manugang. Wala ka ding magagawa kahit nandito ka, Jonel. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi pangkaraniwang nilalang ang umatake sa asawa mo. Walang aso ang gagawa ng ganong bagay. Kahit gaano pa kalaki. Mapapansin mo din, walang sugat sa ibang bahagi ng katawan ng asawa mo. Kung talagang aso ang dumali sa kanya, leeg ang unang pupunteryahin nito. Wika ni Mang Bernie. Napaisip naman si Jonel na tama ang kanyang manugang. Siya mismo ang nakakita ng bangkay ng asawa. Wala nga itong sugat sa leeg at ibang bahagi ng katawan, maliban sa wasak nitong tiyan. Kung ganun, Tatay Bernie, sinasabi niyo po bang taong may gawa nito? Tanong ni Jonel. Hindi, Jonel. Hindi rin magagawa ng tao ang ganitong karumal-dumal na krimen. Tugon ni Mang Bernie. Ano po sa tingin niyo may gawa nito kay Emily? Muling tanong ni Jonel. Ewan ko kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero sa aming probinsya, may tinatawag kaming matrukulan. Ang mga nilalang na ito, uri ng mga aswang na kumakain lamang ng mga sanggol sa sinapupunan ng kahit anong nilalang na may kakayahang magbuntis. Pagpapaliwanag ni Mang Bernie. Hindi naniniwala si Jonel sa mga ganitong nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, binuksan ng Ginoo ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng biyanan. Kung totoo man po ang sinasabi niyo, paano po natin mahanap ang nilalang na yun? Dahil sa totoo lang, gusto ko siyang pagbayarin sa nangyari sa mag-ina ko. Pero alam ko din kahit anong gawin kong paghihiganti, hindi ko na may babalik ang buhay ng asawa at anak ko. Siguro gagawin ko na lang po to para sa mga mabibiktima ng nilalang sa hinaharap. Tugon ni Jonel. Para malaman mo ang kinaroroonan ng nilalang, kailangan mo itong makilala. Muling wika ni Mang Bernie. Pinaliwanag naman nito ang katangian ng matrukulan. Ayon sa matanda, ang nilalang na ito ay kadalasang nananahan sa matataong lugar. Taliwas sa nakaugalian ng ilang mga lahi ng aswang. May kakayahan nitong magkubli at magbalat kayo na parang mga normal na tao na nag-aabang ng kanyang mabibiktimang buntis. O hindi kaya naman, ginagahasa ng nilalang na ito ang ilang kababaihan. Iniintay na sumapit ang kapanganakan at saka nito kukunin sa sinapupunan ng ina ang sariling anak upang kainin. Sa isip ni Jonel, kung totoo man ang matrukulan, ito na ang pinakamasamang ama na nabuhay sa mundo. Dahil naaatim nila na kainin ang sariling mga anak. Alam kong iniisip mo, Jonel. Hindi madali ang gusto mong mangyari. Pero kung talagang ito ang nais mong gawin, maaari kong ituro sa iyo ang ilang hakbang kung paano papalabasin ang matrukulan. Wika ni Manong Bernie. Sige po, Tay. Sabihin niyo po sa akin kung anong kailangan kong gawin. Tanong ni Jonel. Kailangan nating hanapin
at masiguro ang susunod na biktima ng matrokulan. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Galit ang mga matrokulan sa amoy ng nasusunog na kusol. Eto nagdala ko dahil may hinala na ako na aswang ang may gawa nito kay Emily. Sunugin mo ito at hayaang kumalat ang amoy sa paligid. Ngunit mag-iingat ka dahil sa oras na malaman nilang ikaw ang nagsunog ng kusol, tutugisin ka ng matrokulan. Wika ni Mang Bernie. Buo na ang loob ni Janelle ng mga sandaling iyon sa kagustuhan na makaganti sa nilalang na pumatay sa kanyang mag-ina. Ilang araw matapos ang libing ng asawa, sinimulan nito ang plano. Habang nagpapadasal ang mga magulang ni Emily, nagsimulang magpausok ang binata gamit ang kusol. Sa mga hindi nakakaalam, ang kusol ay isang uri ng halamang gamot na kadalasang natatagpuan sa matataas na bahagi ng kabundukan. Sinasabing ang lamang ugat na ito mabisang pangtaboy sa masamang elemento dahil ang amoy nito ay talagang nakakasulasok, lalo na kung ikaw ay may kaalaman sa kaliwa, kagaya ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Pasimpleng nagpausok ang binata paikot sa kanilang tahanan habang ang ilan sa mga matatanda ay nagdadasal. Nang mapasilip si Jonel sa loob ng tahanan, nakita nitong balisa ang isa sa mga matatanda na parabang nangangati. Sinundan nito ni Jonel hanggang sa makita niyang pumasok ang matanda sa isang maliit na kubo, hindi kalayuan sa tahanan ng mga magulang ni Jonel. Dahan-dahang nilapitan ng Ginoo ang kubo. Nakita ang matandang babae na patuloy sa pagkakamot. Nanlaki mga mata ni Jonel nang biglang magtanggal ng kasuotan ang matanda. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Inantay ni Jonel na matapos ang nilalang sa pagbabagong anyo bago ito sugurin. Patuloy na inobserba ni Jonel ang nilalang na tila hingal na hingal habang patuloy na nagkakamot ng katawan. Nagpapalinga-linga sa paligid ng halimaw habang pilit na pinapakalma ang sarili. Sa kasamaang palad biglang dumaan ang pangkat ng mga kalalakian. Mula sila sa inuman sa kabilang baryo. Mabilis na nagtago si Jonel para hindi ito makita. Nang makalampas ang mga kalalakian, muling binalikan ng binata ang kubo. Sa kasamaang palad ay wala na doon ang nilalang. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit hindi na ito nagawang makita pa. Laking panghihinayang ni Jonel ng mga sandaling iyon dahil hindi niya nagawang patayin ng matrokulan. Hindi muna umalis ang binata sa lugar. Naupo ito sa isang sulok at pasimpleng nagmasid hanggang sa makita nitong naglabasan ang mga tao sa tahanan dahil tapos na ang padasal. Nanlaki ang mga mata ni Jonel nang makita nito ang matandang matrokulan kasama ang mga tao. Dali-daling nilapitan ni Jonel ang biyanang lalaki at sinabi ang kaganapan. Itinuro ang matanda. Siniguradong tama ang kanyang mga obserbasyon. Tinanong din ni Jonel sa kanyang ama ang pagkakakilanlan ng matanda. Sinabi naman nito na dahil lang sa bayan ang taong iyon at hindi niya din ito kilala. Dito nakumpirma ni Jonel ang hinala na hindi nga malikmata ang nakitang pagpapalit anyo ng matanda. 3 gabi matapos ng pasyam, muling nagpakita ang aswang. Hindi na pinalampas ni Jonel ang pagkakataon. Inantay nitong matapos ang padasal. Inabangan ang aswang sa daan. Nang makita itong papadaan, hindi na nagdalawang isip pa si Jonel. Nang makita ang matanda ay inundayan niya ito ng taga. Tinamaan ng matanda sa likuran.
Akmang papasigundahan pa sana nang biglang tumalo ng matanda papunta sa gilid ng daan. Mabilis itong tumakbo palayo. Hinabol ito ni Junel. Naabutan ito sa tabing ilog. Huminto ang nilalang upang harapin ang Ginoo. Akmang papalapit na si Junel nang biglang sugurin ng matrukulan. Nagbuno ang dalawa. Nabitawan ni Junel ang itak. Nagpagulong-gulong ang mga ito sa putikan. Tinatamaan ng matatalas na kuko ang Ginoo. Ngunit hindi nito ininda ang mga sugat. Sa isip niya, wala siyang pakialam sa magiging pinsala. Ang mahalaga sa kanya, mapatay o mahuli ang nilalang. Kinakapa ni Junel ang paligid hanggang sa makakuha ito ng matalas na bato. Hinampas sa ulo ang nilalang at napabitaw ito sa kanya. Napasapo sa ulo. Dali-daling dinampot ni Junel ang kanyang itak. Sinugod ang matrukulan. Makailang ulit nitong tinaga ang nilalang hanggang sa tuluyang maputol ang ulo. Matapos masigurong patay na ang nilalang, kagad niya itong hinila papunta sa kagubatan. Tinambakan ng mga tuyong dahon at mga sanga at sabay-sabay na sinilaban. Alam ng binatang wala nang makakapansin sa ginawa dahil malayo na ito sa kabayan at kung meron man, tanging mga kaanak lang nila dahil bahagi ito ng lupaing pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil nagawa niyang ipagigante ang asawa't anak. Ngunit ang pagkakamali nito, hindi niya naisip na hindi nag-iisa ang nilalang. Ilang araw ang nakalipas. May umugong na balita sa bayan. May mga kababaiyang buntis ang nawawala. Natatagpo ang patay sa loob ng kagubatan. O hindi kaya naman nakasabit ang katawan sa mga malalaking puno ng akasya sa gilid ng daan. Pare-pareho ang sanhi ng kamatayan. Wakwak ang tiyan. Wala na ang lamang loob. Nang malaman ito ni Junel, muling nagbalik ang sakit ng alaala ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak sa kamay ng isang nilalang. Pasikreto nitong tinugis ang aswang. Tuwing gabi ay nagsusunog ito ng kusol sa gilid ng daan upang palabasin ang matrukulan. Hanggang sa madako ang Ginoo sa bahagi ng kabayanan kung saan may nakilala itong mag-asawa. Nakinom ng tubig ang binata at napagtanto na nagdadalang tao ang babae. Kagad naman itong kinausap ang asawang lalaki. Sinabi ang tungkol sa matrukulan. Ayon dito, yun din ang kinakatakot niya. Na baka isang araw, magising na lang siyang wala na sa sinapupunan ng kanyang asawa ang kanilang sanggol. Gustong-gusto ni Junel na sabihin ang kanyang karanasan ng mga sandaling iyon. Ngunit pinili nitong itago na lang ang sekreto sa takot na malaman ng tao ang kanyang totoong intensyon. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang naitanong ng lalaki ang binata kung bakit siya naroon. Hindi naman kagad nakasagot si Junel. Mabuti na lamang napadaan si Mang Bernie na noon ay hinahanap din pala siya. O Junel, ay mabuti na lang nakita kita dito. Ano bang ginagawa mo? Napabayaan mo yata yung inuuling natin sa tabing sapa eh. Abay, puntahan mo na muna. Mamaya masira pa yun eh. Wika ni Mang Bernie. Dali-dali namang tumayo si Junel. Nagpaalam sa mag-asawa. Si Mang Bernie na ang nagpaliwanag sa mga ito kung ano ang ginagawa ng Ginoo sa lugar. Mabuti na lang, napaniwala ng mga ito ang mag-asawa. Matapos makipag-usap ay kaagad na ding umalis si Mang Bernie. Sinundan nito si Junel. Alam kong iniisip mo, Junel.
Ang mag-asawang yon ang posibleng maging sunod na biktima ng matrukulan. Ang mabuti pa, magmatsyag tayo sa paligid nang hindi nila mapansin ang totoo nating intensyon. Wika ni Mang Bernie. Ilang ulit na nilang sinubukan ang pamamaraan ng pagsusunog ng kusol. Ngunit hindi na ito umuubra. Mahirap nang palabasin ng nilalang dahil paniguradong alam na nitong tinutugis natin siya. Kaya ito na lang ang paraan para mahuli natin ang matrukulan. Tugon ni Janelle. Sa pagkakataong ito, magkatuwang ang dalawa sa paghuli ng nilalang. Dahil alam ni Mang Bernie na mahihirapan ang magulang kung mag-isa itong susugod. Hindi na din ito pwedeng umatras. Lalo pat alam ng nilalang na si Janelle ang tumutugis sa kanya. Nagsagawa ng plano ang dalawa. Napagpasya ng mga itong magsalitan sa pagbabantay sa tahanan ng mag-asawa. Wala namang napansing kahinahinala sa paligid ang magbiyanan. Hanggang sa makita ng mga ito ang isang lalaki, umaaligid sa kubo ng mag-asawa. Nagtatrabaho sa bukid ang kanyang asawa, kaya naman madalas itong wala kapag araw. Gabi na ito kung bumalik sa tahanan upang maghapunan at makapagpahinga. Laking gulat ni Janelle sa natuklasan dahil ang lalaking umaaligid, kalaguyo ng babae. Napailing na lang si Janelle. Napagpasyang wag nang ituloy ang pagmamatsyag sa dalawang mag-asawa. At isa pa, nalalapit na din ang pagsilang ng anak nito. Kaya naisip ng Ginoo na hindi na nito gagalawin pa ang matrukulan. Ngunit nang akmang aalis na sana si Janelle, bigla nitong narinig na sumigaw ang babae sa loob ng tahanan. Takot na takot ang babae na tila ba sinasalakay ng kung anong nilalang. Dali-daling bumunot ng itak si Janelle. Sinipa nito ang pinto ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo nang makita ang nilalang na sakal-sakalang babae. Dito napagtanto ni Janelle na ito ang hinahabol niyang nilalang. Kaya pala nananahimik ito dahil may kung anong inaantay. Walang yaka. Ikaw palang pumapatay ng mga buntis sa lugar na to. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang makatakas ka pa uli. Wika ni Janelle habang bumubunot ng itak. Mabilis namang tumalon ang nilalang palabas ng bahay. Nakagad namang nahabol ni Mang Bernie na nakatago lang din sa hindi kalayuan. Naabutan ni Janelle ang dalawang nagbubuno. Nagulat ang Ginoo sa ipinapakitang lakas ng biyanan. Hindi nito akalain na sa kabila ng katandaan, napakabilis pa nitong kumilos. Huwag na nating hayaang mabuhay ang nilalang na ito dahil tayo ang papatay niya sa oras na hayaan natin siyang makatakas. Wika ni Mang Bernie habang sakalang nilalang. Pinagsasaksak naman ito ng ilang ulit ni Janelle hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Matapos ay pinutol ang ulo ng nilalang na yun. Nang masiguradong patay na ito, kagad namang bumalik ang dalawa sa tahanan ng mag-asawa. Nakitang naroon na ang lalaki. Pinaliwanag naman ng babae ang sitwasyon. Pasensya ka na iho, pero may kailangan kang malaman. Ang batang ipinagbubuntis sa iyong asawa ay hindi sa'yo. Isa itong halimaw. Isang nilalang na hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Wika ni Mang Bernie. Nakakapagtaka dahil hindi na nasorpresa ang lalaki sa mga narinig. Napag-alaman nila Mang Bernie na hindi lingid sa kanya ang totoong dahilan ng pagbubuntis ng asawa. Ayon pa sa lalaki, aantayin lang nitong maisilang ang sanggol bago ito patayin. Nag-alok naman ng tulong ang binata
na siya mismo ang kikitil sa buhay ng nilalang sa oras na isilang ito. Wala naman itong naging problema sa mag-asawa dahil alam nilang hindi nila anak ang nilalang na yun. Kaya makalipas ang ilang buwan, pagkasilang ng sanggol, kagad ipinatawag sina Jonel. Kitang-kita nito ang kaibahan sa sanggol na tao. Makapalang buhok nito sa katawan. Mahaba ang mga kuko. Kakaiba ang kulay ng mga mata. Kayong dalawa mismo ang nakakakita kung ano ang nilalang na ito. Hindi siya tao. Kaya huwag kayong manghihinayang sa buhay na hindi naman dapat isilang sa mundong ito. Wika namang Bernie. Bagaman labag sa kalooban nito ang pumatay ng sanggol, wala na siyang magagawa dahil alam niyang hindi tao ang nilalang na yun. Matapos ang kaganapan, nagpa siyang umalis ang mag-asawa sa lugar para kalimutan ang mga nangyari. Maging si Jonel, pinili na ding lisanin ang bayang kinagisnan upang makalimutan ang masakit na pangyayari. Sa pag-asang makakatakas sa mga alaala ng nakaraan. Nang-ibang bansa ito. Paglipas ng ilang taon ay muli itong bumalik sa kanilang bayan. Malaki na ang naging pagbabago ng lugar. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga usap-usapan tungkol sa pagkamatay ng mga kababaihan at mga buntis. Ang buong akala ng binata, nagawa na itong tapusin ilang taon na ang nakakalipas. Ngunit muli na namang naharap sa parehong sitwasyon si Jonel. Sa pagkakataong ito, ang asawa ng kapatid na lalaki naman ang naging biktima ng nilalang. Mabuti na lamang nagawa itong abutan sa silid. Nang makarinig ito ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay, naging alerto na din ang mga ito dahil sa mga nangyari sa kanilang lugar. At bilang taong may karanasan sa pakikipagsagupaan sa matrokulan, si Jonel ang nilapitan ng kapatid na itago na lang natin sa pangalang Aming. Kuya, hindi ba alam mo kung paano mapapalabas ang matrokulan? Pwede mo ba kaming tulungan? Pakiusap ng kapatid. Oo, alam ko kung paano papalabasin ang nilalang. Pero kinakailangan natin ng tulong ng biyanan ko, si Tatay Bernie. Tugon ni Jonel. Kagad namang ipinatawag ng binata ang matandang si Mang Bernie mula sa pinagmulang probinsya. Walang pagdadalawang isip itong lumuwas papunta sa kanilang lugar. Ang buong akala ko tapos na ang problemang to Ni Sainagap, hindi ko ay nakalang babalik ang nilalang na yon. Wika ni Mang Bernie habang kausap si Aming at Jonel. Ako nga din po, Tay Bernie. Ang buong akala ko talaga, hindi na sila babalik pa. Sa tagal ko sa ibang bansa, hindi man lang ako nakarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanila. Ngayon na lang uli. Kung kailan pa ako nakabalik parang sinasadya nga, Tay. Minsan napapaisip ako, parang ako yata talaga ang hinahanap ng mga nilalang na yun . Tugon ni Jonel. Hindi naman siguro, iho. Nagkataon lang na umuwi ka at saka bumalik ang nilalang. Ang mga matrokulan, hindi naghihigante para sa kanilang kauri. Namumuhay mag-isa sa sariling teritoryong matrokulan, hindi gaya ng ibang uri na aswang. Hindi sila umaasa sa tulong ng ibang kalahi. Wika ni Mang Bernie. Ganun po ba, Tay? Pero siguradong alam na ng nilalang yung estilo natin sa panghuli sa kanila . Paano natin sila mapapalabas ngayon? Tanong ni Jonel. Ang pangit lang sa ugali ng mga matrokulan, hindi sila natutulog hanggat hindi nakukuha ang kanilang gusto. Kaya alam kong babalikan niya ang hipag mo, Jonel. At sa oras na mangyari yon, doon natin siya huhulihin. Tugon ni Mang Bernie
Kaagad naganda ang dalawa para sa pagbabalik ng matrukulan. Ilang araw din ang kanilang hinintay, ngunit hindi nagpakita ang nilalang. Hanggang sa sumapit na ang araw ng kapanganakan ng hipag ni Janelle. Nakabantay ang dalawa sa labas ng tahanan habang patuloy na nanganganak ang asawa ni Aming. Tahimik ang paligid ng mga sandaling iyon. Tanging pag-iri lang ng babae ang kanilang naririnig. Hindi naman mapalagay si Amil dahil nahihirapan ang asawa nitong iluwal ang kanilang panganay. Aming, kumalma ka. Kaya ng asawa mo yan. Ang isipin mo, ang kaligtasan nilang mag-ina. Alam kong nasa paligid lang ang matrukulan at hindi yung titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Wika ni Janelle habang pilit na pinapakalma ang kapatid. Dahil sa oras na dumating ang nilalang at wala ito sa hustong wisyo, maaring mapahamak ang mag-ina. Pasensya ka na kuya. Hindi ko lang maiwasang kabahan eh. Unang anak namin to ni Clarissa, kaya hindi mo din ako masisising matakot. Tugon ni Aming. Alam ko, Aming. Pero hindi ito ang oras para maramdaman mo yan. Kailangan ng presensya ng pag-iisip sa gagawin natin. Kung talagang gusto mong mailigtas ang mag-ina mo. Tugon ni Janelle. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong sina Janelle. Alerto namang tumayo si Mang Bernie. Lumabas ng tahanan, bitbit ang kanyang itak at sibat na gawa sa tanso. Mukhang nandito na sila. Maganda ka na, Janelle. Aming, ipagtanggol mo ang iyong mag-ina. Wika ni Mang Bernie. Kaagad naman itong sinundan ni Janelle. Natigilan ang dalawa nang makita ang nilalang na nasa bubong ng bahay. Nababalot ng buhok ang katawan nito. Tanging ang mga mata lang ang nakikitang nanlilisik at ang mga pangil naglalabasan sa malaking bunganga. Wala ding hinto sa pag-agos ang laway nito na tila ba gutom na gutom. Ito ang anyo ng matrukulan na dapat nating katakutan. Dahil kahit anong gawin natin pagpigil sa kanya, wala na tayong magagawa. Masyadong malakas ang isang to para sa normal na tao. Wika ni Mang Bernie. Bagyang nakaramdam ng takot si Janelle dahil sa sinabi ng biyanan. Kung meron mang nakakaalam sa pag-uugali ng kanilang makakalaban, yon ay si Mang Bernie dahil sa mga naging karanasan nito. Kung hindi niyo na itatanong, isang manunugis ng aswang ang matanda sa pinagmulang probinsya. Kilala ito sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamabangis na mamamatay aswang at mangangaso. Ngunit dahil sa edad, hindi na ganong katalas ang kanyang pakiramdam. Alam nitong maaari siyang magapi ng nilalang sa isang maling galaw lamang. Manatili kang alerto, Janelle. Maaaring kaya ko siyang labanan, pero hindi na ako ganong kalakas. Kaya hanggat maaari, huwag kang magpapakumpiyansa. Kunin mo ang anumang pagkakataong makikita mo para patayin ang nilalang na yan. Wika ni Mang Bernie at ayon pa dito. Hindi gaya ng mga aswang. Walang bertud ang mga matrukulan. Tanging liksi at lakas bilang aswang ang taglay ng mga ito. Ngunit mapanganib pa rin para sa isang normal na tao. Maliwanag po, Tatay Bernie. Huwag kayong mag-alala. Kahit papano, may karanasan na ako sa mga ganitong nilalang. Aminin ko sa inyo, hindi pa humuhupa ang galit ko dahil sa pagkamatay ng mag-ina ko. Tugon ni Janelle. Inabot sa kanya ni Mang Bernie ang sibat. Buong lakas naman itong ibinato ng Ginoo. Sa kasamaang palad,
Dumaplis lang ito sa katawan ng nilalang. Mabilis na tumalon mula sa bubong ng bahay ang matrukulan. Nanakbo papalayo sa lugar. Maraming puno ng nyog sa paligid na maaari nitong pagtaguan. Kaya medyo nahirapan si Namang Bernie sa paghahanap sa nilalang. Hanggang sa maisipan ni Junel na muling magsindi ng pinapatayong kusol. Mabuti na lang meron itong dala sa kanyang bulsa. Napailing naman si Mang Bernie at bagyang napangiti. Anak dang, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nawawalan yan sa bulsa mo. Wika ni Mang Bernie. Nakasanayan ko na po to, tay. Simula nang mawalang mag-ina ko, hindi ko na hiniwalay sa katawan ko itong binigay niyong kusol. Tinanim ko sa bakuran ng ilan sa mga ito. Wika ni Janelle. Kinalat ang siga sa paligid. Sa pamamagitan ng mga tuyong dahon ng nyog, nagawa nilang pausukan ang buong lugar. Tignan natin kung hindi ka pa mahulog sa punong pinagtataguan mo. Mangangati ng gusto ang katawan ng nilalang na yan, kaya paniguradong lalabas siya. Wika ni Mang Bernie. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakarinig ang mga ito ng kalabog. Kaagad nakita ni Janelle ang nilalang na nahulog mula sa isa sa mga puno ng nyog. Walang tigil sa pagkamot ang nilalang. Kinuha naman ng dalawa ang pagkakataon upang patayin ito. Nakuha ni Janelle ang binatong sibat. Tumusok ito sa isa sa mga puno ng nyog. Dali-daling dinampot ng Ginoo ang sandata. Walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ng matrukulan. Sumigaw ito dahil sa sakit. Paulit-ulit itong tinaga ni Mang Bernie hanggang sa maghiwa-hiwalay ang katawan. Pinugutan niya ito ng ulo at inilagay sa dulo ng sibat. Sabay itinarak sa mismong gilid ng daan. Ang buong akala ko, makikipagbuno pa ako ng Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil naramdaman ito na may kung anong tumarak sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Janelle nang maaninag kung ano ang may gawa nito. Isa pang nilalang ang nagpakita. Sa pagkakataong iyon, may bitbit itong walang buhay na sanggol. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Janelle nang maalala ang asawa ng kapatid. Tila kinukutsa pa siya ng nilalang dahil kinakain ito sa mismong harapan niya ang dalang sanggol. Walang yaka. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Tanong ni Janelle habang pinapanood na bumagsak si Mang Bernie. Hindi naman nagsasalita ang matrukulan. Patuloy lang nitong kinakain ang katawan ng sanggol. Sa sobrang galit ni Janelle, hindi na ito nagdalawang isip pang sugurin ang nilalang gamit ang kanyang dalang itak. Mabilis namang nakailag ang nilalang habang tila inaasar pa rin ng Ginoo. Dinidilaan pa nito ang kamay na punong-puno ng dugo. Napasigaw sa sobrang galit si Janelle. Muli itong sumugod. Mabilis lang ding nakailag ang nilalang. Ngunit napalapit ito sa sibat na tinarak ni Mang Bernie kung nasaan ang ulo ng isa pang matrukulan. Kinuha niya ito at ibinato sa kalaban. Sisiguraduhin kong matutulad ka sa kalahi mo. Hindi matatapos ang gabing ito. Pupugutin ko din ang ulo mo at ilalagay sa mahabang tungkod. Wika ni Janelle, sabay hagis ng sibat sa kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagawang makaiwas ng nilalang. Diretsyong tumama ang talim ng sibat sa ulo nito. Mabilis na pinugot ni Janelle ang ulo ng matrukulan. Binitbit ito pabalik sa kanilang baryo. Ngunit hindi pa man ito nakakarating sa paroroonan
Napahinto ang Ginoo sa paglalakad dahil may ilang pang nilalang ang nakaharang sa kanyang daan. Sa isip ng binata ay katapusan niya na dahil napakarami ng mga kalaban. Hindi na alam ni Jonel ang gagawin ng mga sandaling iyon. Naisip na lamang na sumuko dahil wala na rin ang kanyang mag-ina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon dumating ang tulong mula sa hindi kilalang tao. Hindi ito ang panahon para mawalan ka ng pag-asa. Mabuti na lang nakarating ako sa tamang oras. Kung hindi, baka ikaw na ang susunod na pag-aalaya ng bulaklak sa nityo. Wika ng lalaki. May hawak itong sandata sa magkabilang kamay. Nakasuot ng kamisetang walang manggas. Mahaba ang buhok. Teka, sino ka naman? Tanong ni Jonel. Mamaya na ako magpapaliwanag. Sa ngayon ayusin mo ang sarili mo. Dahil medyo marami ang kalaban natin. Huwag kang mag-alala dahil kakampi mo ako. Tugon ng lalaki. Kaagad na ding tumayo si Jonel. Dinampot ang kanyang sandata sabay sugod sa mga nilalang. Kung sino ka man, maraming salamat sa tulong mo. Wika ni Jonel. Napangiti na lang ang lalaki at muling nagsalita. Talagang hindi mo ako nakikilala, no? Sa bagay, hindi ka naman nagkaroon ng pagkakataong makilala ako dahil maagang namatay ang kapatid kong si Emily. Dito napagtanto ni Jonel na ang kausap niya, ang palaging kinikwento ng asawa, walang iba kung hindi si Arturo. Gaya ng kanilang ama, isa din itong manunugis na may mataas na reputasyon sa kanyang propesyon. Napangiti na lang si Jonel. Ni sa hinagap, hindi inasahan ng Ginoo ang pagpapakita ng kanyang bayaw sa panahong higit siyang nangangailangan. Sabay na nakipaglaban ng dalawa. Natutuwa si Arturo dahil nakikita nitong mahusay sa paggamit ng itak si Jonel. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may alam ito kung ikukumpara sa katawan ni Arturo na batak na batak. Talagang makikita ang mahabang panahong karanasan sa balat ni Arturo. Sa hula ko, si tatay ang nagturo sa iyong gumamit ng itak, ano? Tanong ni Arturo habang tinataga ang mga kalaban. Oo, tama ka. Siya nga nagturo sa akin. Huwag ka sana mabibigla, pero wala na siya. Wika ni Jonel. Biglang napahinto sa pakikipaglaban si Arturo. Nilingon si Jonel. Ganun ba? Pwes, wala kang dapat iingi ng paumanin sa nangyari. Dahil ito ang gusto ni tatay. Ang mamatay para sa kapakanan ng iba. Mamaya na tayo magluksa. May kailangan pa tayong tapusin. Wika ni Arturo. Biglang nagbago ang timpla nito. Mas lalong naramdaman ni Jonel ang galit mula dito. At ang bawat kalabang madadaanan, tig-iisang tigpas lang ng hawak na itak. Kagad nang naghihiwalay ang katawan ng mga ito. Hanggang ang ilan sa kanila, pinili ng umalis sa lugar. Dali-dali namang sinunda ng dalawa ang mga tumakas na kalaban. Nagawa nilang abutan ang mga ito. Walang tinira ang magbayaw. Ang bawat katawan ng mga nilalang na napatay, inhilera sa tabi ng daanan para makita ng mga tao sa kanilang baryo. Binuhat naman ni Jonel ang katawan ni Mang Bernie. Dinala ito sa kanyang tahanan upang hihanda ang burol. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Hindi ko din inaasahan na ganito ang madadatnan ko. Wika ni Arturo. Walang problema, Arturo. Ang importante nanalo tayo.
at nagawa natin lipunin ng isang buong laksa ng mga matrukulan. Pero ang ipinagtataka ko, ang sabi sa akin ni tatay, hindi sumasalakay ng pangkat ang mga ito. Pero bakit napakadami nila? Wika ni Janelle. Hindi nga sila sumasalakay, pero nahahalina sila sa amoy ng kakapanganak pa lang na sanggol. Kung hindi natin nagawang pigilan ng mga yon, paniguradong marami ang mamamatay. Kung bakit kasi ang daming nabubuntis dito sa lugar nyo eh. Tugon ni Arturo. Siguro ganun talaga kapag malamig ang klima sa kinaroroonan mo. Pero maiba ako Paano mong nalaman ang tungkol sa mga matrukulan? Tanong ni Janelle. Bago umalis si tatay, nasabi niya sa akin ang tungkol sa mga matrukulan. Nung una hindi ako naniniwala kasi ang alam ko, wala nang natitira sa kanilang angkan. Kaso, nangibabaw sa akin ng kuryosidad, kaya kaagad akong sumunod dito. At ako mismo nakapagpatunay na buhay pa ang mga lintik na to. Wika ni Arturo. Maging ako hindi naniniwala kay Tatay Bernie Pero ako din mismo nakapagpatunay na totoo sila. Nagawa ko pang makipaglaban sa kanila. Wika ni Janelle habang nakaupo sa harapan ng ataol ni Mang Bernie. Hindi pa nagtatapos sa matrukulan ng laban. Marami pang nagkalat na mga aswang sa paligid na kailangang lipunin. Mahirap silang kalabanin, lalo na kung nag-iisa lang ako. Wika ni Arturo. Teka, sa madaling sabi, kailangan mo ng tulong ko. Tanong ni Janelle. Oo, Janelle. Ikaw lang ang kaisa-isang taong tinuruan ni tatay na makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang sa matrukulan ng mga kalamang ibinigay niya sa'yo. Pangkalatan yan. Wika ni Arturo. Pero pag-iisipan ko muna ang sinasabi mo. Sige. Tutulungan kita. Tugon ni Janelle. Matapos ang libing ni Mang Bernie, kaagad din silang umuwi sa probinsya ng Bayaw. Doon nagsimula ang formal na pagsasanay bilang isang manunugis. Hindi akalain ni Janelle na magbabago ang kanyang kapalaran dahil sa mga pangyayari. Matapos ang pagsasanay, maraming misyong napagdaanan si Janelle. Dahil dito napatunayan ng Ginoo na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo. Isa sa mga naging laban nilang dalawa nang makasagupa nila ang mga aswang gubat sa probinsya ng Masbate. Dito nakuha ni Janelle ang pinakaunang marka ng tagumpay. Kasunod nito ang laban nila sa Palawan nang minsang ipatawag sila ng isang may-ari ng malawak na bakahan. Dahil ito sa mga namatay na alaga, inakala nilang gawa lang ng mabangis na hayop ang mga ito. Ngunit nang puntahan nito nila Janelle, napag-alaman nilang aswang ang pumapatay sa mga hayop. Mukhang marami ang kakalabanin natin dito, Manong Arturo. Wika ni Janelle. Janelle, ito na nga siguro ang pinakamalaki mong laban sa larangan ng pagiging manunugis. Tugon ni Arturo. Walang problema. Tiwala ako sa mga tinuro mo sa akin. At alam kong hindi rin ako papabayaan ng mga pangaral na ibinigay mo. Sa pag-uusap ng dalawa, sinimulang magsanay ni Janelle. Ipinasok siya ni Arturo sa mundo ng lihim na karunungan. Isa sa mga natutunan nito ay ang depensang pansarili at pangkalahatan. Nagtangan din ang Ginoo ng malakas na mutya na noon ay hindi nito pinaniniwalaan. Masasabing malaki na din ang pinagbago ni Janelle. Naging matipuno ang pangangatawan nito. Naging mas malikse kung kumilos. Nag-ikot ang dalawa sa paligid ng bakahan
At habang ginagawa nila ito, napapansin ni Junel ang hindi pangkaraniwang kilos ng mga alagang hayop. Balisa ang mga baka. Wala naman akong nakikitang panganib sa paligid. Wika ni Junel. Hindi dahil wala kang nakikita, masasabi mong walang panganib. Makiramdam kang mabuti. Tugon ni Arturo. Nang biglang may malaking aso ang naglabasan sa masukal na bahagi ng rancho. Nagtakbuhan ng mga baka hanggang sa masira ang mga kwadra dahil sa kagustuhan ng mga itong makatakas mula sa mga nilalang. Junel, magmadali ka. Kailangan natin salubungin ang mga aswang na yan. Tandaan mo, huwag na huwag kang magpapakalmot sa kanila. Wika ni Arturo habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng mga baka. Samantalang si Junel naman ang sumalubong sa mga aswang. Ang kalaban nila ng mga sandaling iyon, mga asbo, uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong malalaking aso. Ang karaniwang kinakain ng mga ito ay mga bangkay na kakalabing pa lamang. Kaya laking pagtataka nila Junel dahil maging ang mga hayop, pinapatos ng mga ito. Hindi ako maaaring magkamali. Mga asbo sila. Pero bakit pati mga hayop, binibiktima na nila? Tanong ni Arturo. Ano pa man ang maging dahilan, mga aswang pa rin silang namiminsala sa paligid. Kaya kailangan silang puksain. Pag-uusap ng dalawa. Kagad nilang sinugod ng mga aswang. Nang masakta ng mga ito ay kagad nagtakbuhan papalayo. Ang mga asbo ay kagaya lang din ng mga ligaw na hayop. Sa oras na makaramdam sila ng takot ay kaagad din silang tumatakas. Matapos ang pananalakay, nanatili pa sa lugar ang dalawa ng ilang araw upang masiguradong hindi nababalik ang mga nilalang. Matapos ay kagad silang umalis. Nagpagala-gala ang dalawa sa buong bansa hanggang sa makarating ang mga ito sa bahagi ng Kabisayaan kung saan naman nila nakaengkwentro ang isang baryo ng mga aswang. Sa pagkakataong iyon, nakaharap nila ang isang totoong gabunan sa katauhan ng isang kapitan del baryo. Walang nangyaring laban sa pagitan nila Junel at ng gabunan dahil pinili nilang makipag-usap. Kagad naman silang hinayaang makaalis ng mapayapa. Kasunod nito ay ang pananalakay ng mga bagong yanggaw sa probinsya naman ng Antique. Hindi naging madali para sa kanila ang laban dahil sa posibilidad na maaari pang magamot ang mga ito. Ganun pa man, nagawa nilang pagtagumpayan ng laban at dito naranasan ni Junel ang kamuntikang mamatay. Nagtamo ito ng malaking sugat sa tiyan na halos lumabas ang kanyang bituka. Mabuti na lang, may maalam na manggagamot sa lugar na gawang pagalingin ang sugat nito. Maraming lugar pa ang napuntahan ng dalawa at sa bawat probinsya, iba't ibang nilalang ang kanilang nakakaharap. Lalo pang lumawak ang kanilang karanasan at mas lalong naging malakas. Sa paglipas ng taon, napagpasya ng dalawang magretiro. Si Junel ay nagpunta ng Batangas, samantalang si Arturo naman naging isang manggagamot sa kanilang probinsya. Paminsan ay dumadalo pa rin si Junel sa bayaw, ngunit hindi na kagaya dati. Medyo may edad na din ang dalawa. Marami ding marka ng mga nakaraang karanasan ang nagsilbing tanda at babala para manahimik na at tuluyang mamuhay ng payapa. Palubog na ang araw para sa atin, Junel. Lipas na rin ang ating mga kaalaman. Mukhang wala na tayong magagawa, kundi panoorin ang mga bagong sibol
na ituloy ang ating sinimulan. Wika ni Arturo. Ay tama ka Manong Arturo. Mukhang hanggang dito na lang ang magagawa natin. Ang maupo at panoorin ang mundong umikot. Ay gayon pa man, wala akong pinagsisisihan. Tugon ni Junel. Ako din, Junel. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Naging masaya ako sa mga kinalabasan at sa wakas. Nandito na tayo sa takip silim. Kaunting panahon na lang. Ang aantayin makakauwi na tayo sa ating ama. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong magkapamilya uli si Junel. Dahil mas tinutukan nito ang pagiging manunugis. Kalaunan, nalipasan na ng panahon. Ngunit ganun pa man, wala itong naging pagsisisi. Napagtagumpayan ng Ginoo ang bawat pagsubok ng kanyang buhay. Masasabing nakontento siya sa kung anong meron at kung ano ang nasa kasalukuyan. Lalo pat patapos na ang yugto ng kanilang kwento. Hindi lubos inakala ni Junel na ang pagkawala ng kanyang asawa't anak ang magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Ngunit ito ang nagbigay ng daan para magkaroon siya ng karanasang makaharap ang iba't ibang uri ng aswang. Maliban sa matrikulan na naging daylan ng lahat. Hindi naging biro ang pinagdaan ng hirap ni Junel, lalo pa nang sumailalim ito sa pagsasanay kasama si Arturo. Ganun pa man, naging matamis na ang tagumpay para sa kanya. Ang bawat sakit, latay, pilat at galos na napagdaanan dahil nagamit ito ang bawat butil ng kaalaman na natutunan mula sa bayaw. Sa kasalukuyan, patuloy na nabuhay ang mga aral na natutunan ni Junel. Ipinasa niya ito sa mga pamangkin. Nakalaunan ay itinuro naman ng mga ito sa kanilang mga anak. Ginawa ito ng kanilang angkan upang hindi mabura sa alaala ng kanilang mga bagong henerasyon na minsan nagkaroon ng isang kaanak na naging manunugis at para ipaalala sa kanilang mga kaanak na minsan may isa sa kanila ang nagsakripisyo, inilaan ng buhay para malayo sa panganib ng mga aswang ang kanilang angkan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa ring sinasariwa ng mga kaanak ni Junel ang pangyayari noong siya ay nabubuhay pa. Lalo pa nang maikwento nito ang isang nilalang na lubusang nakapagpabago ng buhay niya. Ang nilalang na kumuha ng buhay ng kanyang mag-ina, ang matrukulan. Opinyon para sa kwento mga kabayan. Ang sakit isipin na dahil sa nilalang, mamamatay yung mag-ina, no? Kumbaga lahat ng pinaghirapan mo mamamatay or mawawala sa isang iglap. Papansin din natin, yung buhay ng mga manunugis, manggagamot, antingero, kung mapapansin nyo mga kabayan, halos lahat merong malalim na pinanghugutan. Ito kasi yung nagiging dahilan nila para pasukin yung mundo ng lihim na karunungan. Kasi ayaw nilang maulit sa ibang tao yung nangyari sa kanilang karanasan. Kaya naman, inalay nila yung buhay nila sa pag-aaral ng lihim na karunungan para magampanan yung misyon na gusto nilang gawin. Kaya ako naman nasasabi yung ganitong aspeto kasi nga, kung pamilyar kayo sa mga kwento ni Pinuno, yung kapatid ko, si Pinuno, yung kwento ni Jerry Liwanag, saka yung mga kwento ni Johnny, yung mga nasa angka namin, saksi ako kung paano nakaapekto sa buhay nila yung pag-aaral ng lihim na karunungan, yung pagsasakripisyo nila sa araw-araw. Kasi umaabot sa punto na binabalikan sila nung mga nilalang, yung mga nanggambala sa mga taong ginamot nila. Habang buhay yun Aantay nilang humina yung tanga ng antingero o ng ermitanyo bago sila lulusob or gaganti. At syempre, nandun din yung hirap na kailangan araw-araw ka magpopondo, magpopoder,
Kailangan malinis ka, nagdedebosyon para maprotektahan yung sarili mo. Kung hindi ka man maatake ng mga nilalang kasi o elemento, ang gagantihan yan yung pamilya mo eh. Kaya naman pati sila kailangan mong dasalan. Kaya grabe yung respeto ko sa mga manggagamot, ermitanyo na tumutulong ng walang kapalit sa mga tao. Muli mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.